Hi everyone, this is Liham ni Prince, and welcome for another episode. So, ang tagal. Oo, I know, ang tagal. We've been busy kasi din sa ating mga ginagawa, and I know naman, may mga ginagawa din tayo sa ating buhay-buhay, and it's understandable na din naman. Pero syempre, hindi ko naman kayo syempre kakalimutan. Of course, patuloy pa rin tayong pag-uusapan ng ating mga nararamdaman, ang ating we talk about life, love, diba? But anyway, so for this episode, remember nyo ba yung last time na sinabi ko about healing matters? Marami pang pwedeng pag-usapan sa healing matters. Pinag-usapan kasi natin ng healing matters is mismong kung bakit ba nangyayaring healing matters sa isang relationship. Or kahit hindi siya relationship, di ba? Kahit sa friends, sa family, kung meron naman sa sarili mo, nandyan ang healing matters. But this time, we're gonna talk about kung ano bang merong mga characters ang meron na connected sa healing matters. And now, we're gonna talk about the forgiveness. And forgiveness is the one talaga, and is the one that really matters sa healing matters. Really matters sa healing. Pero about forgiveness, isa itong, kumbaga, napakahirap na ibigay sa tao. Mahirap tayong mag-forgive. Mahirap tayong mag-sorry. Mahirap natin sabihin, madali natin sabihin, pero mahirap talagang yung puso natin eh. Kasi madali natin sabihin natin, I forgive you. I'm so sorry. Pinapatawad na kita. Yung mismong say sorry, or sinasabing pinapatawad na kita sa lahat ng mga ginawa mo sa akin or ginawa mo. Madaling sabihin natin yun eh. Kahit straight to the point, sabihin mo agad sa kanya. Pero yung puso mo ba? Yung nilalaman ba ng puso mo? Masasabi mo bang napatawad mo na siya? Masasabi mo ba na nag-sorry ka na talaga sa kanya? Sincere ba yung sorry mo? Sincere ba yung pinatawad mo na siya? So, paano na ba naging connected to sa healing matters? So, kaya sabi ko kanina, malaki ang matter nito sa healing is hindi ka makaka-move on sa healing process mo kung hindi mo pa talaga siya totally na pinapatawad. Although, naandyan pa rin yan. Kahit ano man yan, kahit hindi to connected kahit hindi to related sa relationship eh. Kasi mostly lagi pag mga healing is about relationship, but this time hindi lang siya pupunta sa relationship. Pwede siya pumunta kapag kunwari sa family. May nagawa ang inyong parents. Hindi naging maganda may nagawa ang iyong parents sa past. Kumbaga, until now, mayroon ko pa rin trauma na hindi mo pa rin siya pinapatawad sa ginawa mo. Or naman sa friends. May hindi kayo pagkakasunduan. Nagkaroon ng conflict. Nagkaroon ng misconception na until now, hindi mo pa rin siya pinapatawad. O hindi pa rin siya nagsosorry. Kaya hindi mo pa rin siya napapatawad kasi hindi pa rin siya nagsostory. Kumbaga, mayroon pa rin burden sa heart mo kaya hindi pa rin ikaw maka-move on. Nandyan pa rin. Kumbaga, nadudurog pa rin yung puso mo doon sa kaibigan mo kasi hindi mo pa rin siya mapatawad sa kanyang ginagawa. Kasi hindi pa siya nagsosorry. Sarili mo naman, of course. Sa sarili, pupunta dito yung hindi mo mapatawad ang sarili mo. Hindi mo mapatawad yung mga nagawa mo from the past na may nagawa ka. May nagawa ka sa ibang tao. May nagawa ka sa iyong kaibigan. Kumbaga, sinisisi mo lahat ang iyong sarili. Sinisisi mo lahat ang buong pagkatao mo sa mga ginawa mo dati. But, paano? Paano ba? Ano bang mga gagawin ko? If hindi ko talaga mapatawad sila eh.
Hindi ko pa talaga mapatawad ang sarili, hindi ko matawad ng pakaibigan, hindi ko matawad ang aking parent, ang aking sibling, ang aking kuya, ang aking ate, or ang aking jowa na may ginawang sobrang sakit sa iyo. Paano yung paano yung forgiveness ay mapapakita dito kung hindi mo talaga mismong mabigay? Siyempre mahirap eh. Pero kailangan mo itong gawin. Kahit man masakit, kahit man sobrang sakit ng ginawa at hindi talaga masasabing hindi deserve nila ng forgiveness, kailangan mo pa rin. Diba? May sinasabing forgive one another. Sabi sa Bible, diba? Forgive one another even though they did something na hindi talaga deserve nilang bigyan ng forgiveness. Pero kailangan mo sa relationship, even kahit sobrang sakit, paano ka makakalaya if ito talaga yung heart mo, paano kumbaga nakabalot yan, hindi gusto mo makalaya doon sa balot mismo na until now hindi mo pa rin matanggal, hindi mo pa talagang makita mismo yung totoong figure ng heart mo kasi nakabalot to eh. Durog na durog siya. Paano mo mabubuo siya kung hindi mo talaga mapatawad siya sa kanyang ginawa? Kahit masakit, kailangan mo. You need to forgive that person kahit sobrang sakit ang ginawa sa'yo. Alam ko, it takes time. Hindi agad-agad masasabi. Hindi ko sinasabing agad-agad may forgive. It takes time, but kailangan mong patawarin siya. Alam ko matagal ito bago mangyari, pero kailangan mo siyang mapatawad sa kanyang mga ginawa. Kahit hindi pa nakarating kayo magjowa, or kumbaga may ginawa siya sa iyo. May ginawa siya sa iyo na kunwari, meron siyang iniwan ka niya or pinagpalit ka niya or nireject ka niya. It's okay. Alam kong matagal yan. Nandyan yung sakit. Nandyan pa rin yung sakit. Nagtatanong ka pa rin, bakit niya ginawa yun? Bakit niya ginawa sa akin? Pero kailangan mong gawin. Kailangan mong patawarin siya sa lahat mong ginawa. Lambutin natin ang ating puso. Pero wag masyado malambot. I mean to say na lambutin natin ang ating puso na patawarin din naman natin yung taon yun. At siguro, kung hindi man talaga magkakaluhan kay close, at least man lang mapatawad mo siya sa iba. At least yung forgiveness, masasabi mong it's a relief. At makakahil ka na sa iyong mga sakit, yung iyong mga pain na nagawa niya sa iyo. Sa love to. Pagdating naman sa family, alam ko this is the family, pag inuusapan, kailangan nyo ng pag-uusap, kailangan nyo ng connection sa isa't isa. Kumbaga, alamin nyo kung bakit niya ginawa. Baka kasi mamaya may mga bagay na hindi mo pala maintindihan kaya hindi mo siya mapatawad, pero nung nalaman nyo, nagkausap na kayo, naintindihan mo na. Meron palang problema, meron palang gusto sabihin siya sa'yo, or yung mother mo, or yung father, kapatid, or kung sino man ba related sa family, meron siyang gusto sabihin na hindi mo pa rin maintindihan. Bakit niyo ba ginawa sa akin yun? Bakit ba ginawa nila sa amin yun? And sometimes hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari, pero wag natin i-burden yung ating galit sa ating puso. Alam ko matagal nga ang forgiveness sa tao, pero kailangan natin patawarin sila. Kailangan din naman natin bigay yung forgiveness na dapat sa kanila. Kasi paano ka makakalaya kung hindi mo sila napapatawad pa? Sa friend din, ganun din. Same lang din sa friend. Sa tatlong ito, same lang din. Pati sa iyong sarili. Patawarin mo na ang iyong sarili. Patawarin mo na yung sarili sa mga nagawa mo. Alam kong masakit, hindi mo pa rin mapatawad. Sinasabi mo, I'm so full, I'm so bobo. Parang sinisisi mo lahat ng iyong sarili, and I'm such a worthless person.
bakit ko nagawa yan? Wala na talaga akong pag-asa. Wala na talaga akong pag-asa sa mundo kasi mga nagawa ko. But you're not. Forgive yourself. Kasi, if you don't forgive yourself, nandiyan ka pa rin. Nangyari na. Wala ka na magagawa. Hindi mo na mababalikan lahat ng mga nagawa mo. Hindi mo na mababalikan kung lahat ng mga nagawa sa'yo. Mga bagay na hindi mo na mababalikan, wala ka na magagawa. Kahit ikay magpakamukmuk na sa gilid, hindi mo na mabalikan. Patawarin mo na ang iyong sarili. You need to forgive yourself. Kaya before this episode of Healing Matters na pinag-usapan natin about forgiveness, laging tandaan natin, alam kong hindi basta-basta mabibigyan natin yung forgiveness na para sa kanila. Pero, it's okay. It takes time. It takes time talaga. Kahit abutin nyo man ng years, basta, ibigay mo yung, kung gusto mo makalaya talaga, patawarin mo sila. Ikaw na yung mismo magpakumbaba. Kung sila ay, kung sila ay pa rin galit sa'yo, kung sila pa rin ay, kumbaga sila pa rin ay sinisisi, patawarin mo sila. At least ikaw, nandun pa rin humbleness mo. Nandun pa rin yung pure heart mo. Wag mong magstay dun sa galit. Wag mong i-grave yung iyong galit sa iyong heart. Kasi hindi ka matatapos dun eh. Hindi ka mahihil. Kung ikaw'y patuloy laging iniisip mo lagi yung bagay na alam mo naandyan na eh. Naandyan na. Paano ka maghihil kung naandyan na yung mismong solution? Binabaliwala mo lang. I know it takes time. It takes time. Like yung sinasabi, it takes time talaga. Hindi naman basta-basta yan. Basta, once na masasabi mong, I forgive you po. I forgive you. I forgive you po sa lahat ng mga ginawa. Pina-forgive na kita. Self. Sorry din sa mga nagawa ko sa iyo. With all your heart. Hindi basta sinabi mo. Baka mamaya sinabi mo lang pero galit ka pa rin pala. Meron pa rin galit ikaw. Dapat pag sinabi mo yun, wala ka ng galit. Kumbaga. Syempre, nandun pa rin yung memories. Nandun pa rin yung memories na ginawa niya or nagawa mo. Pero still, at least napatawad mo ng sarili mo. Napatawad mo na sila. And nothing to talk about it na. Stop na. Remember, healing takes time. But of course, you need to help yourself. To forgive those people. Itong forgiveness, ito napakalaga to sa Healing Matters. Okay? So that's it. That is for our episode today. Just remember, okay, kaya mo yan. So, thank you very much for listening to our podcast or episode for this episode. So, ayun. So, follow us on Twitter at LihamniPrince11. And also to our podcast on Spotify. Follow nyo guys ako and comment nyo sa baba if you have anything else to talk about yourself, about your forgiveness. You can tell us about your experience, about forgiveness. Napatawad mo na ba ang iyong mga nagkaroon ng nagawa sa'yo? Napatawad mo na ba? You can talk. You can reach out. You can reach me. Okay? So, yan. So, and also, our Apple Podcast and our Amazon Music is now available on our, this episode is also available in our Apple Podcast, Amazon Music, and other digital platforms. So that's it. Thank you very much for listening and have a great day sa inyo. And good night.